Pinalaya sa sariling tahanan habang nag-aagaw buhay, ninakaw pa ng sariling asawa ang perang pantustos sa kanyang operasyon. Sa loob ng marangyang kwarto, masayang nagdiriwang si Miguel at ang kanyang kabit habang si Clarice ay nakadapa sa malamig na semento. Wala kang kwentang asawa, pabigat ka lang. Malupit na sumbat ng lalaki. Ngunit mula sa bingit ng kamatayan, babangon ang isang reyna upang bawiin ang lahat. Handa na ba silang magbayad? Ang perang iyon ay para sa investment natin, Vanessa. Mamamatay din naman si Clarice. Sayang lang ang pondo sa ospital. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito para lang sa isang babaeng wala ng pag-asa. Ang boses na iyon ni Miguel ay tila isang matalim na balisong na bumaon ng malalim sa dibdib ni Clarice. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid-aklatan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang puting sobre. Sa loob niyon ay ang appointment letter para sa kanyang operasyon sa puso. Isang operasyon na ilang buwan niyang pinagtrabahuhan, pinag-ipunan at ipinagdasal. Ngunit sa isang iglap, ang bawat salitang lumabas sa bibig ng kanyang asawa ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na karamdaman na kanyang tinitiis. Dahan-dahang lumingon ang kamera ng kanyang gunita sa mga sakripisyong kanyang ginawa. Naalala ni Clarice ang mga gabing wala siyang tulog para ayusin ang bangkaroting accounting ng kumpanya ni Miguel. Naalala niya ang sakit sa puso ng kanyang mga magulang nang ibenta nila ang tanging lupang sakahan sa Leyte, ang huling yaman ng kanilang pamilya, para lamang ipangtubos sa mga utang ni Miguel sa bangko. Ginawa niya ang lahat dahil sa paniniwalang ang pag-ibig ay isang banal na kasunduan ng pagtutulungan. Ngunit ngayon, sa harap ng katotohanan na pagtanto niya ang lahat ng kanyang ibinigay ay itinuring lamang na basura ng lalaking pinang-akuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ang kanyang lalamunan ay parang tinikang tuyong kahoy, tuyot at mahapdi. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila na unti-unting natutunaw sa init ng kataksilan. Ang sobreng hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak sa sahig ng walang ingay. Ngunit sa kanyang pandinig, ang bawat pagtama nito sa semento ay tila isang malakas na pagguho ng kanyang buong mundo. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang mahinang puso ay tila isang paalala na ang oras niya ay unti-unti nang nauubos, habang ang taong dapat sanang magligtas sa kanya ay siya pang humuhukay ng kanyang libingan. Hindi na nakapagpigil si Clarice. Gamit ang natitirang lakas, itinulak niya ang pinto. Ang liwanag sa loob ng kwarto ay tila nakakasilaw, lalo na nang makita niya si Vanessa, ang babaeng itinuring niyang kaibigan na nakasandal sa mesa ni Miguel habang may hawak na baso ng mamahaling alak-alak na binili gamit ang perang pinaghirapan ni Clarice. Tumingin si Miguel sa kanya. Walang gulat, walang pagsisisi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapagkunwaring tamis, ay puno na ngayon ng pagkasuklam. "Nandyan ka pala," malamig na sabi ni Miguel. "Mabuti na ring narinig mo. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa." "Miguel, ang perang yun. Para sa operasyon ko yun." Halos pabulong na sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagitan ng galit at pait. "Ibinenta ko ang lahat para sa kumpanyang ito. Ibinigay ko ang buhay ko para sa'yo." Tumawa ng mahina si Vanessa, isang tunog na tila kalansing ng mga barya na walang halaga. "Clarice, darling, look at yourself. You're a walking corpse. Bakit mo pa ipagpipilitan ang mabuhay kung wala ka namang maibibigay na tagapagmana kay Miguel? Isang pabigat ka na lang sa pamilyang Valdez." Kasabay nito ang pagpasok ni Doña Marciana sa silid. Ang matanda ay may dalang aura ng kapangyarihan at pot. "Tama si Vanessa, Clarice. Huwag kang maging makasarili. Ang kumpanya ang prioridad namin. Isang kahihiyan ka sa pangalan ng mga Valdez.
Isang babaeng galing sa probinsya na tanging sakit lang ang dinala sa amin. Ibigay mo na ang susi ng bahay at lumayas ka na bago ko patawagin ang mga security. Hinawakan ni Miguel ang braso ni Clarice, hindi bilang pag-alo kundi bilang pagtaboy. Hinila niya ito patungo sa pintuan ng bahay habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang bumuhos ng malakas. Bawat hakbang ni Clarice ay tila isang pagtapak sa mga bubog ng kanyang sariling paarap. Nang makarating sila sa bukana, marahas siyang itinulak ni Miguel palabas. Clarice fell onto the wet pavement. Ang malamig na tubig ng ulan ay agad na dumampi sa kanyang mainit na balat. Ngunit ang lamig na naramdaman niya sa labas ay wala pa sa kalahati ng yelong bumabalot sa kanyang puso. Ang pintong kahoy ng kanilang bahay, ang bahay na siya ang nagdisenyo, ang bahay na siya ang nagbayad, ay sumara ng malakas sa kanyang harapan. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang mga luha. Tinatakpan ang bawat hikbi na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang kanang kamay ay mariing nakahawak sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilin ang tila sasabog na sakit sa loob nito. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang muka ay tila isang sampal ng realidad, na sa mundong ito, ang kabutihan ay madalas na tinatapatan ng kalupitan. Bakit ang isang pusong tapat na nagmahal ay kailangang tratuhin na parang isang basahan na matapos pakinabangan ay basta na lamang itatapon sa kalsada? May pag-asa pa bang sumikat ang araw para sa isang taong ang bawat hininga ay ninanakaw na ng kamatayan at kataksilan? Si Clarice ay nanatiling nakadapa sa gitna ng unos, dahan-dahang nawawala ng malay habang ang tanging kasama niya ay ang alaala ng isang pag-ibig na naging mitsa ng kanyang sariling pagkawasak. Ang dilim ay tila isang higanteng kumot na dahan-dahang bumabalot sa katinuan ni Clarice. Habang ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa kanyang nangangatog na katawan, ang tanging nararamdaman niya ay ang malupit na pagpisil ng isang hindi nakikitang kamay sa kanyang puso. Hindi ito ang sakit ng pag-ibig na nawala, kundi ang literal na paghinto ng makina ng kanyang buhay. Ang bawat hangin na sinusubukan niyang hiramin sa gitna ng unos ay tila nagiging lason na lalong nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa gitna ng malabong paningin, isang pares ng nakakasilo na liwanag ang lumitaw mula sa dulo ng kalsada. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang malakas na dagundong na papalapit sa kanyang kinalalagyan. Ang gulong nito ay humalinghing sa basang semento nang bigla itong huminto. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang mga daliring nakabaon sa putik. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang mabilis na bumaba. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling polo. Si Dr. Alonso Ferrer iyon. Ang kanyang mga mata na sanay na sa pagtingin sa pagitan ng buhay at kamatayan ay agad rumesponde nang makita ang anyo ng isang babaeng tila itinapon na lamang sa gilid ng daan. "Miss, naririnig mo ba ako? Miss!" Ang boses ni Alonso ay puno ng otoridad, ngunit may halong matinding pag-aalala. Nang hawakan niya ang leeg ni Clarice para hanapin ang pulso nito, halos mapatalon siya sa lamig ng balat ng babae. Tila ba hawak niya ay isang bangkay na pilit pang kumakapit sa huling hibla ng hininga. Agad na binuhat ni Alonso si Clarice. Sa gitna ng pagmamadali, napansin niya ang isang basang papel na nakadikit sa palad ng babae. Ang appointment letter mula sa kumpanya ng ospital kung saan siya rin ay nagtatrabaho. Sa kabilang kamay naman ay ang nayurak na dokumento ng diborsyo. Isang mapait ng ngiti ang dumaan sa isip ng doktor. Sa loob ng ilang segundo, nabasa niya ang buong kwento ng babaeng ito. Pinagtaksilan, iniwan, at pinabayaan sa gitna ng kamatayan. "Hindi kita hahayaang mamatay dito," bulong ni Alonso habang maingat, ngunit mabilis na inilalapag si Clarice sa backseat ng kanyang sasakyan. Ang biyahe patungo sa ospital ay tila isang pakikipagkarera sa sundo ng kamatayan. Sa bawat pagliko ni Alonso,
Sinusulyapan niya ang mukha ni Clarice sa rearview mirror. Ang labi ng babae ay unti-unti nang nagiging kulay ube. Isang palatandaan na ang kanyang puso ay sumusuko na. Ang bawat segundo ay tila isang mahabang oras ng paghihirap. Pagdating sa emergency room, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng kanyang malakas na utos. Cardiac arrest! Ihanda ang defibrillator na yun din! Ang mga nurse at medical staff ay tila mga sundalong sumunod sa kanilang general. Inilipat si Clarice sa isang malamig na stretcher. Ang kanyang basang damit ay mabilis na ginupit para mailagay ang mga aparato sa kanyang dibdib. Tumayo si Alonso sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakahanda. Sa kabila ng pagiging isang bihasang cardiologist, may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Tumingin siya sa maputlang mukha ni Clarice. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang luhang humalo sa tubig ulan na dumadaloy mula sa gilid ng mata ng babae. Kahit sa gitna ng kawalan ng malay, ang sakit ng puso nito ay tila umaapaw pa rin. Clear! Sigaw ni Alonso, kasunod ng pagtalbog ng katawan ni Clarice sa kama dahil sa kuryenteng dumadaloy sa kanyang dibdib. Walang reaksyon. Ang monitor ay nananatiling nagpapakita ng isang mahaba at nakakatakot na guhit kasabay ng isang matinis at walang katapusang tunog na nagpapahiwatig ng kawalan ng tibok. Wag na yon! Lumaban ka! Muling bulong ni Alonso habang nagsisimulang magsagawa ng manual na pagpindot sa dibdib nito. Ang bawat pagdiin ng kanyang mga kamay ay tila isang pagsusumamo sa tadhana. Naalala niya ang kanyang kapatid na babae, ang batang pumanaw sa parehong karamdaman dahil hindi siya nakarating sa oras. Hindi niya hahayaang maulit ang trahedyang iyon sa harap ng kanyang mga mata. Ang pawis ni Alonso ay humahalo na sa tubig ulan na natitira sa kanyang buhok. Ang kanyang mga braso ay nagsisimula ng mangalay, ngunit hindi siya tumitigil. Sa kanyang isipan, tinatanong niya ang langit. Bakit ang isang taong ganito kaganda at tila napakaraming pinagdaanan ay kailangang bawiin sa ganito kalupit na paraan? 1 minuto. 2 minuto. Ang bawat pito ng monitor ay tila isang pako na ibinabaon sa katahimikan ng silid. Ang mga unit ng dugo ay dahan-dahang dumadaloy sa mga tubo. Ngunit ang katawan ni Clarice ay nananatiling matigas at malamig sa isang sandali ng ganap na kawalan ng pag-asa. Nang ang mga nurse ay nagsisimula ng tumingin sa isa't isa na tila handa ng itala ang oras ng kamatayan, muling sumigaw si Alonso. Isa pa! Itaas ang voltage! Clear! Ang katawan ni Clarice ay muling napaangat mula sa stretcher. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ay tila huminto. Ang bawat tao sa silid ay nagpipigil ng hininga, nakatitig sa monitor na tila doon nakasalalay ang kanilang sariling kapalaran. Isang mahinang tunog ang narinig. Isang maliit na pag-alon sa monitor. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Isang mahina, ngunit matatag na tibok ng puso ang muling nabuhay mula sa kailaliman ng kawalan. Napaupo si Alonso sa gilid. Ang kanyang malalakas na hininga ay puno ng kaginhawaan. Ngunit habang tinititigan niya ang payapang mukha ni Clarice, alam niyang ang pagbabalik ng tibok ng puso nito ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Bakit ba tila ang tadhana ay may kakaibang laro para sa babaeng ito? At bakit ang sakit sa mga mata ni Alonso ay tila mas malalim pa kaysa sa propesyonal na pag-aalala ng isang doktor? Ang monitor ay patuloy na tumitibok. Isang mahinang ritmo sa gitna ng malamig na silid, habang sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila na tila nagbibigay daan sa isang panibagong simula na puno ng mga lihim na hindi pa nabubunyag. Ang akala ko, sa dulo ng dilim ay katahimikan na ang naghihintay. Pero bakit kailangan ko pang magising sa isang mundong wala na akong matatawag na akin? Iyan ang unang kaisipang dumaan sa isip ni Clarice nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak at walang hanggang kawalan
na nakatitig sa kanya. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay mahapdi at ang amoy ng gamot at antiseptic sa hangin ay tila lalong nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Isang katotohanang sasandaling. Iyon ay tila isang sumpa kaysa sa isang biyaya. Nararamdaman niya ang isang manipis na tubo sa kanyang ilong na nagbibigay ng hangin at ang bawat pag-angat ng kanyang dibdib ay may kasamang kakaibang bigat na tila ang kanyang puso ay nakagapos ng mga kalyadong alambre. Sa tabi ng kanyang kama, ang ritmo ng makina ay nagbibigay ng isang regular at nakakabinging tunog na nagpapatunay na ang kanyang mahinang puso ay pilit na kumakapit sa buhay na nais na sana niyang pakawalan. Gising ka na! Isang malambot at baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Ibinaling ni Clarice ang kanyang paningin sa gilid. Doon ay nakaupo si Dr. Alonso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. May mga itim na bilog sa ilalim nito na nagpapahiwatig na hindi siya umalis sa tabi ng kama ni Clarice sa loob ng maraming oras. Ngunit sa kabila niyon, ang kanyang ngiti ay nananatiling banayad, tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyeyelong gabi. Nandito ka sa ligtas na lugar, Clarice. Dagdag ni Alonso habang dahan-dahang inaayos ang swero sa kanyang kamay. Huwag kang magmadali. Maluba ang naging atake mo, pero nalampasan mo ang pinakamahirap na bahagi. Bago pa man makasagot si Clarice, ang pinto ng kwarto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang isang matandang lalaki na may dalang lumang leather na bag, si Attorney Jovencio Ladrido. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pag-aalala, at nang makitang gising na si Clarice, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Salamat sa Diyos, Clarice, sabi ng abogado habang lumalapit. Akala ko ay huli na ang lahat. Attorney Jovencio, bakit kayo nandito? Halos pabulong na tanong ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Sandaling nagkatinginan si Alonso at ang abogado. Ang bigat ng katahimikan sa silid ay tila nagpapahiwatig ng masamang balita. Huminga ng malalim si Jovencio bago nagsalita. Clarice, kailangan mong maging matatag. Pagkatapos kang itapon ni Miguel kagabi, hindi lang niya kinuha ang iyong dignidad. Ipinahayag niya sa kumpanya at sa mga awtoridad na ikaw ay nawawala at posibleng patay na. Ginamit niya ang iyong medical na record para palabasin na nagpakamatay ka dahil sa depresyon upang makuha niya ang ganap na kontrol sa lahat ng iyong pinagsamang asset. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na isa-isang bumaon sa naghihingalong puso ni Clarice. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ng kanyang yaman, ng lupa ng kanyang mga magulang sa Leyte, at ng kanyang kalusugan, ay hindi lang siya pinatay sa damdamin, kundi pilit na binubura ang kanyang pag-iral sa mundong ito. Wala na akong pera. Wala na akong tahanan. Sabi ni Clarice habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata, bumabasa sa malinis na unan. Bakit niyo pa ako binuhay, Doc? Para lang ba maramdaman ang ganitong klaseng hirap? Hindi sumagot si Alonso sa pamamagitan ng salita. Sa halip, lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang nangiinig na kamay ni Clarice. Ang kanyang haplos ay matatag at puno ng respeto. Binuhay ka dahil ang kwento mo ay hindi pa tapos sa pagkatalo. Sabi ni Alonso ng may determinasyon. Ang puso mo ay maaaring may sakit, Clarice. Pero ang isip mo ay mas matalas pa sa sinumang nakakilala sa iyo. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin noong bata pa tayo sa Leyte? Na ang mga bituin ay mas lalong nagniningning kapag ang langit ay nasa pinakamadilim na bahagi nito? Napatigil si Clarice. Naalala niya ang batang Alonzo, ang anak ng doktor sa kanilang bayan na palaging nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Ngunit bago pa niya makuha ang buong alaala, muling nagsalita si Attorney Jovencio. May isa pa akong nalaman, Clarice.
Sa gitna ng paglilinis ni Miguel sa iyong mga record, may isang tago at lumang account ang hindi niya nagawang galawin. Isang account na may pangalang YCM. Hindi ko pa alam kung ano ang laman nito, pero tila ito ang tanging bagay na kinatatakutan niyang matuklasan mo. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa gitna ng kawalan. YCM. Ang kanyang mga inisyal bago siya naging isang Valdez. Nabalik lamang ang kanilang atensyon nang ang telebisyon sa dingding ng kwarto na nakabukas ng walang tunog ay biglang nagpakita ng isang live na balita. Ang mukha ni Miguel at Vanessa ay nasa screen, parehong nakangiti habang nakasuot ng mamahaling damit sa isang press conference sa Cebu City. Itinaas ng isang nurse ang volume ng telebisyon. At sa gitna ng trahedya ng pagkawala ng kanyang asawa, ang kilalang negosyante na si Miguel Aragon Valdez ay pormal nang inanunsyo ang kanyang pakikipag-isang dibdib sa kanyang matagal ng business partner na si Vanessa Yorca. Gaganapin ang engrandeng kasal sa susunod na buwan sa tanyag na Basilica del Santo Niño. Napatitig si Clarice sa screen. Ang nagniningning na singsing sa daliri ni Vanessa ay ang mismong singsing na pinag-ipunan ni Clarice para sa kanilang anibersaryo. Ang bawat tawa ni Miguel ay tila isang panunuya sa kanyang kamatayan. Ang kanyang puso, na kanina ay tila sumusuko na, ay biglang tumibok ng malakas. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong damdamin na ngayon lang niya naramdaman ng ganito katindi. Ang apoy ng hustisya. Doktor? Attorney? Sabi ni Clarice habang pilit na bumabangon mula sa pagkakasandal. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at determinasyon. Hindi ako mamamatay sa para ang gusto nila. Kung gusto ni Miguel ng isang palabas, bibigyan ko siya ng isang pagtatanghal na hinding-hindi niya malilimutan. Ngunit paano magagawa ng isang babaeng hindi man lang makatayo nang mang-isa ang mapabagsak ang isang makapangyarihang imperyo? At ano ang lihim na itinatago ng account na YC na maaring maging susi sa kanyang pagbangon o sa kanyang tuluyang pagkawasa? Ang monitor sa tabi ng kama ay muling bumilis ang ritmo, tila nakikiramay sa nagbabagang galit sa loob ni Clarice, habang sa labas ng bintana, ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbababala ng isang bagong laban na puno ng dugo at luha. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Valdez, ang halimuyak ng mamahaling bulaklak at amoy ng imported na alak ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit sa ilalim ng karangyaang ito ay ang masangsang na amoy ng pagkabulok ng moralidad. Si Miguel at Vanessa ay masayang nagtatagay ng kristal na baso. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga ito ay tila isang mapait na musika sa gitna ng katahimikan ng gabi. "Cheers, my king," nakanghiting sabi ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nagniningming sa sakim. Sa wakas, malinis na ang landas natin. Wala na ang anino ng babaeng yun sa bahay na ito. Sa kabilang bahagi ng sala, si Doña Marciana ay abala sa pag-uutos sa mga katulong. "Sunugin niyo ang lahat ng yan!" Sigaw niya habang itinuturo ang mga tumpok ng damit at gamit ni Clarice na tila ba mga basurang nakakalat sa sahig. "Ayaw kong makakita kahit isang hibla ng buhok ng babaeng yun dito. Linisin niyo ang bawat sulok. Ang malas ay dapat itapon kasama ng kanyang mga alaala." Isang lumang kwaderno ang nalaglag mula sa tumpok. Ang listahan ng mga utang at plano ni Clarice noong panahon na nililigtas niya ang kumpanya. Nilapitan ito ni Miguel at tiningnan ng may panghahamak. Sa halip na makaramdam ng utang na loob, marahas na itong tinapaktapakan hanggang sa madumihan at mapunit ang mga pahina. Inisip niya siguro na dahil sa mga sakripisyong ito ay may hawak na siya sa akin. Malamig na sabi ni Miguel habang hinihitit ang kanyang sigarilyo. Hindi niya naintindihan na ang isang Valdez ay hindi kailanman magpapakulong sa isang babaeng taga-probinsya. Ibinigay ko sa kanya ang apelido ko, pero ang ibinigay niya sa akin ay pasakit at isang baog na sinapupunan.
Deserve ko ang sumaya, Vanessa. Deserve ko ang isang reynang tulad mo na hindi pa bigat sa aking bulsa. Habang nangyayari ito, sa isang hindi kalayuang bahagi ng Cebu, sa maliit at ligtas na silid ni Attorney Jovencio, nanonood si Clarice sa isang screen ng tablet. Isang tapat na katulong sa mansyon na lihim na may utang na loob kay Clarice, ang kumuha ng video ng bawat pangungutya at pagwasak sa kanyang mga gamit. Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang latay ng latigo sa likod ni Clarice. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila nagiging apoy na tumutupok sa huling bakas ng kanyang pagmamahal sa lalaking iyon. Nakikikita niya ang kanyang mga lumang damit na itinatapon sa apoy sa likod bahay. Ang mga damit na isinuot niya noong nagtatrabaho siya ng double shift para lang may maipambayad sa interes ng utang ni Miguel. Hayaan mo silang magdiwang, Clarice. Mahinang sabi ni Attorney Jovencio habang inilalapag ang isang sopistikadong laptop sa harap ng babae. Ang pagmamataas ay laging nauuna bago ang pagbagsak. Sabi mo, ikaw ang nantayo ng sistemang pinansyal ng Valdez Logistics? Dahan-dahang itinuon ni Clarice ang kanyang paningin sa laptop. Ang kanyang mga daliri, na kanina ay tila walang buhay, ay dahan-dahang dumampi sa keyboard. Ang pakiramdam ng bawat pindutan ay tila isang pamilyar na sandata sa kanyang mga kamay. Bilang isang accountant na nagtapos na may pinakamataas na parangal, ang numero ay ang kanyang wika at ang logic ang kanyang lakas. Hindi lang ako ang nagtayo nito, attorney. Sabi ni Clarice, ang kanyang boses ay malamig at matatag na tila yelo. Ako ang nagtanim ng bawat butil sa kanilang kamalig. Alam ko kung saang bahagi ng lupa may butas. Alam ko kung anong mga dokumento ang hindi binabasa ni Miguel dahil sa kanyang labis na pagtitiwala sa sarili. Inisip niya na dahil kontrolado niya ang pisikal na aspeto ng kumpanya, kontrolado na niya ang lahat. Binuksan ni Clarice ang isang hidden server na tanging siya lang ang nakakaalam. Sa gitna ng dilim ng silid, ang asul na liwanag mula sa monitor ay hurnit sa kanyang mukha, na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang anghel ng paghihigante. Ipinasok niya ang kanyang lumang password. Isang petsa na dati ay sagrado sa kanya, ang araw ng kanilang kasal. Sa isang iglap, bumukas ang mga file na naglalaman ng mga transaksyong itinago ni Miguel maging sa kanya noon. Nakita niya ang mga peking invoice, ang mga ghost employees, at ang mga illegal na kickback mula sa mga broker na tila si Vanessa ang may pakana. Inisip niyo na ako ay isang bangkay na wala ng boses? Bulong ni Clarice habang mabilis na nagtatype. Ngunit ang bawat numerong ninakaw niyo ay magiging bawat pako sa inyong kabaong. Biglang lumitaw ang isang pulang babala sa screen. Security alert. Unauthorized access detected. Napatigil si Clarice. Alam niyang sa mga sandaling yon, ang IT department ni Miguel ay nakatanggap na ng notification. Ngunit sa halip na matakot, isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado silang naging kampante, sabi ni Clarice kay Attorney Jovencio. Ngayon, malalaman nila na ang multong itinapon nila ay nagbalik na para kolektahin ang bawat utang na hindi nila binayaran. Sa mansyon, biglang nakatanggap ng tawag si Miguel. Ang kanyang muha na kanina ay puno ng kagalakan ay biglang namutla. Ano? May nakapasok sa master accounts? Imposible! Patay na ang tanging tao na nakakaalam ng password na yon. Habang si Miguel ay nagsisimulang magpanik sa loob ng kanyang gintong kulungan, si Clarice naman ay dahan-dahang sumandal sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay tumibok ng may bagong ritmo, hindi ng sakit, kundi ng pag-asa. Ngunit hanggang kailan kayang panindigan ni Clarice ang ganitong klaseng laro bago siya muling traiduri ng kanyang sariling katawan? At ano ang gagawin ni Dr. Alonzo kapag nalaman niyang ang babaeng kanyang iniligtas ay kasalukuyang naglalakad sa isang landas na puno ng panganib at puot?
Ang dilim ng gabi ay muling nabasag ng kidlat sa malayo, isang paalala na ang tunay na unos ay hindi pa nagsisimula. Ang liwanag mula sa monitor ng laptop ay tila isang asul na anino na bumabalot sa mukha ni Clarice, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos sa ibabaw ng keyboard. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, ang mga numero sa screen ay tila nagiging mga kawing ng isang kadena na unti-unti niyang ibinibilanggo sa leeg ni Miguel. Ang bawat transaksyon, ang bawat ilegal na paglipat ng pondo patungo sa mga kumpanyang pagmamay-ari ni Vanessa ay nakatala na ngayon sa kanyang database. Masyado silang naging kampante sa kanilang kasakiman. Bulong ni Clarice sa sarili. Nakita niya ang isang particular na invoice, isang bulto ng pera na kinuha mula sa emergency fund ng kumpanya. Ang mismong pondo na dapat ay pambayad sa kanyang operasyon na ginamit para pambili ng isang limited edition na sports car para kay Vanessa. Ang bawat detalye ay tila isang saksak sa kanyang dibdib, ngunit sa halip na manghina, lalo itong nagbigay sa kanya ng lakas upang itanim ang Trojan horse sa kanilang sistem. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at ang amoy ng mainit na luya at malinamnam na manok ay humalo sa malamig na hangin. Pumasok si Dr. Alonso na may dalang mangkok ng arroz caldo. Huminto siya nang makita ang seryosong anyo ni Clarice. Kailangan mong kumain, Clarice. Hindi gagaling ang puso mo kung puro galit at trabaho ang ipapakain mo riyan. Malambing na sabi ni Alonso habang inilalapag ang pagkain sa maliit na lamesa sa tabi niya. Sandali na lang, Dok. Malapit ko nang matrace ang huling account. Sagot ni Clarice nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Isang hibla ng kanyang buhok ang humarang sa kanyang paningin na naging hadlang sa kanyang konsentrasyon. Bago pa man magawa ni Clarice na habiin ito, naramdaman niya ang mainit at banayad na mga daliri ni Alonso. Maingat na hinawi ng doktor ang buhok mula sa kanyang mukha at dahan-dahang itinali ito gamit ang isang simpleng scrunchie na kinuha niya sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat haplos ni Alonso ay tila isang tahimik na pangako ng proteksyon. Isang kilos na sobrang layo sa marahas na pagtrato ni Miguel. Sa sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Clarice ay hindi bumilis dahil sa sakit, kundi dahil sa isang kakaibang init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Salamat, Doc. Mahinang sabi ni Clarice. Ang kanyang pisingi ay bahagyang namula. Alonzo na lang, please? Sagot nito habang naupo sa tapat niya. Clarice, bakit mo ito ginagawa? Hindi ba pwedeng hayaan na lang natin ang mga awtoridad? Tumingin si Clarice sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi lang ito tungkol sa pera, Alonzo. Ang perang ninakaw nila ay ang huling yaman ng mga magulang ko. Ang danggal ng pamilya ko ang itinaya ko rito. Gusto kong makita nila na ang babaeng itinuring nilang basura ang mismong magpapabagsak sa kanilang imperyo. Gusto kong mabawi ang lahat hindi para sa akin, kundi para sa sakripisyo ng nanay at tatay ko sa Leyte. Naunawaan ni Alonzo ang lalim ng kanyang sugat. Tutulungan kita, pero pangako mo sa akin, pagkatapos nito, sarili mo naman ang uunahin mo. Ang puso mo ang priority ko. Muling bumalik si Clarice sa trabaho. At sa isang iglap, isang dokumento ang lumitaw na nagpabilis ng kanyang paghinga. Isang resibo ng alahas. Isang mamahaling singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyon na binayaran gamit ang pondo ng kumpanya at nilagdaan gamit ang isang pekeng konselyo na ginaya mula sa kanyang sariling pirma. Ito ang ebidensyang hiila kay Miguel at Vanessa sa ilalim ng lupa. Mabilis na nag-type si Clarice ng isang command script. Isang automatikong transfer na magaganap sa mismong oras ng kanilang anunsyo ng kasal na maglilipat ng lahat ng ninakaw na pondo pabalik sa isang escrow account na binabantayan ni Attorney Jovencio. Tapos na ang laro, Miguel? Bulong ni Clarice. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang tagumpay, isang pulang notification ang kumislap sa kabilang sulok ng screen. Ang kanyang mouse cursor ay biglang gumalaw ng mag-isa.
May isang gumagamit ng remote access mula sa loob ng main office ng Valdez Logistics at sinusubukan nitong burahin ang mismo mga file na hawak ni Clarice. Hindi maaari, bulong ni Clarice. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang muling manginig. Anong nangyayari? Tanong ni Alonzo na agad na naramdaman ang tensyon. May nakatuklas sa akin. May gumagamit na account ni Miguel para i-override ang system ko. Sabi ni Clarice habang pilit na nilalabanan ang pag-access ng kalaban. Ang bawat segundo ay tila isang labanan ng buhay at kamatayan sa digital na mundo. Biglang tumunog ang telepono ni Attorney Jovencio sa kabilang kwarto. Ang kanyang boses ay puno ng kaba nang pumasok siya sa silid. Clarice! Alonzo! Kailangan nating kumilos. Nakatanggap ako ng balita na may mga tauhan si Miguel na papunta na sa bawat branch ng mga ospital sa paligid. May nag-leak ng impormasyon na buhay ka pa. Napatayo si Alonzo at hinarangan ang pinto. Hindi nila tayo mahahanap dito. Ngunit sa screen ng laptop, isang mensahe ang biglang lumitaw sa gitna ng black window. I see you, Clarice. You can't hide forever. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw ni Clarice? At sapat ba ang proteksyon ni Alonzo laban sa kamay ng isang lalaking walang kinatatakutan para lamang maprotektahan ang kanyang yaman? Ang katahimikan ng gabi ay muling nabalot ng panganib. Habang sa labas ng gusali, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ay tila isang babala na ang kanilang taguan ay hindi naligtas. Ang silid ni Attorney Jovencio ay nababalot ng amoy ng lumang papel at tinta, isang kapaligirang tila hindi tumatanda sa gitna ng mabilis na takbo ng mundo sa labas. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang bawat segundo ay tila isang paghahanda para sa isang digmaan na hindi gagamitan ng baril, kundi ng katotohanan. Sa kabilang dako ng Cebu, sa loob ng isang marangyang bridal boutique, si Vanessa ay nakatayo sa harap ng malaking salamin habang isinusukat ang kanyang gown na may mahabang buntot at pinalalamutian ng mga kristal. Ang bawat kislap nito ay tila isang panunuya sa hirap na dinanas ni Clarice. Miguel, darling, kailangan nating dagdagan ng budget para sa reception, sabi ni Vanessa habang sinusuri ang kanyang sarili sa salamin. Gusto ko ang pinakamahal na hotel sa buong Visayas. Gusto kong malaman ng lahat na ang susunod na Mrs. Valdez ay isang reyna, hindi isang hampas lupang galing sa Leyte. Si Miguel, na nakaupo sa sofa habang may hawak na baso ng whiskey, ay tumango lamang. Ang kanyang isip ay bahagyang distracted dahil sa babalang natanggap niya tungkol sa system access. Ngunit ang kanyang kasakiman at labis na pagtitiwala sa sarili ang nanaig. Huwag kang mag-alala, Vanessa. Tugon ni Miguel. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. Ang kumpanya ay nasa rurok na ng tagumpay. Wala nang makakapigil sa atin. Samantala, sa kanilang lihim na kuta, ang kamay ni Clarice ay nanatiling matatag sa ibabaw ng mouse. Ang misteryosong tao na nagtangkang humarang sa kanya ay natukoy na niya. Si Paolo, ang dating assistant accountant na siya mismo ang nag-train, ngunit tila nabulag din ng pera ni Miguel. Inisip mo bang makakalimutan ko ang backdoor access na ako mismo ang gumawa 3 taon na ang nakalilipas? Bulong ni Clarice. Sa halip na lumaban ng direkta, gumawa siya ng isang decoy folder. Hinayaan niyang isipin ni Paolo na nabura na ang mga ebidensya, habang sa katotohanan, ang bawat bit ng impormasyon ay dahan-dahang lumilipat sa isang secure na cloud drive na tanging si Attorney Jovencio lang ang may susi. Ang tunog ng printer na naglalabas ng mga pahina ay tila isang ritmong nagbibigay ng pag-asa sa loob ng tahimik na silid. Ang bawat piraso ng papel na lumalabas ay naglalaman ng mga pirmadong dokumento, mga pekeng pirma ni Clarice na ginamit ni Miguel at mga wire transfer records na hinding-hindi na maikakaila. Pumasok si Alonzo sa silid, bit-bit ang isang maliit na chinito plant na nasa loob ng isang kulay lupang paso.
Inilapag niya ito sa tabi ng laptop ni Clarice. Para saan ito, Alonzo? Tanong ni Clarice bahagyang napanghiti. Simbolo iyan ng bagong simula. Sagot ni Alonzo. Ang kanyang tinig ay tila isang mahinahong himig. Ang halamang yan ay nabubuhay kahit sa gitna ng matinding init, basta't may tamang pag-aalaga. Tulad ng puso mo, Clarice. Maaring nasunog ito ng kataksilan, pero ngayon, nagsisimula na itong tumubo muli. Isang golden moment ang namuuo sa pagitan nila. Kinuha ni Clarice ang isang maliit na baso ng tubig at dahan-dahang dinilig ang halaman. Ang bawat patak ng tubig na sumisipsip sa tuyong lupa ay tila isang paalala sa kanya na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol din sa pagpapahalaga sa mga taong nananatili sa tabi mo kapag wala ka ng maibibigay. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag ng tumayo si Attorney Jovencio. Handa na ang lahat, Clarice. Ang mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council at ang mga pulis na hawak ko ay naghihintay na lamang ng ating hudyat. Pero kailangan nating mag-ingat. Masyadong mapanganib si Miguel kapag naramdaman niyang wala na siyang kawala. Pagkalipas ng ilang oras, kailangan dumaan ni Alonzo sa kanyang klinika para kumuha ng ilang mahahalagang gamot para sa susunod na check-up ni Clarice. Habang naglalakad siya sa hallway ng medical center, hindi niya napansin na si Miguel ay naroon din, bumibisita sa isang kliyente. Sa isang pagkakataon, lumingon si Miguel at nakita ang isang pamilyar na anino. Isang babaeng nakasuot ng simpleng damit at nakatungo na papasok sa elevator kasama si Alonzo. Ang hugis ng mukha, ang paraan ng paglalakad, lahat ay tila isang multo mula sa nakaraan. Clarice? Bulong ni Miguel. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis dahil sa kaba at galit. Mabilis na naglakad si Miguel patungo sa elevator. Ngunit bago pa man niya ito maabutan, ang pinto ay sumara na. Ang pulang numero ng elevator ay dahan-dahang bumaba. Habang si Miguel ay nanatiling nakatayo sa labas, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Hindi maaari. Patay ka na. Dapat ay patay ka na! Sigaw ni Miguel sa kanyang isipan. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang mga tauhan. Pumunta kayo sa medical center ngayon din. Hanapin niyo ang doktor na nagngangalang Alonzo Ferrer at siguraduhin ninyo na kung sino man ang kasama niya, hindi na makakalabas ng gusaling ito ng buhay. Habang ang panganib ay muling dumidikit sa anino ni Clarice, ang bawat hakbang niya sa loob ng elevator ay tila isang paglapit sa kailaliman ng panganib. Alam ba ni Clarice na ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay nasa likod lamang niya, handang tapusin ang sinimulang krimen? Ang bawto ng kataksilan ay muling nagbabanta. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang puso ni Clarice ang nakataya, kundi pati na rin ang buhay ng tanging lalaking nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Takbo, Clarice. Huwag kang lilingon. Parang awa mo na. Ang mga salitang iyon ni Alonzo ay tila isang babala na nagmula sa kailaliman ng kanyang takot habang mabilis nilang tinatahak ang madilim at tahimik na hallway ng medical center. Ang tunog ng kanilang mga mabilis na hakbang sa makinis na sahig ay tila isang karera laban sa oras. Ramdam ni Clarice ang bawat marahas na tibok ng kanyang puso. Ang pusong pilit na inayos ni Alonzo, ngunit na yon ay muling sinusubok ng matinding kaba. Sa bawat sulok na kanilang dinaraanan, ang anino ng mga lalaking nakasuot ng itim ay tila mga buwayang naghihintay ng biktima. Naririnig nila ang mga boses na nag-uutos sa radyo, mga boses na naghahanap sa kanila. Alam ni Clarice na ang bawat segundo ay tila isang manipis na, sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Dito, bulong ni Alonzo, sabang mabilis silang pumasok sa isang maliit at madilim na storage room ng mga supply ng ospital. Ang amoy ng alikabok at rubbing alcohol ay sumalubong sa kanila. Sa loob ng masikip na espasyong iyon, halos magkadikit ang kanilang mga katawan.
Naramdaman ni Clarice ang init na nagmumula sa dibdib ni Alonzo. Isang init na nagsisilbing tanging proteksyon niya laban sa nanunuot na lamig ng takot. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa laylayan ng polo ni Alonzo. Alonzo, ang puso ko parang hindi ko na kaya. Pabulong na daing ni Clarice. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo, tila mga luha ng paghihirap. Dahan-dahang hinawakan ni Alonzo ang mukha ni Clarice gamit ang kanyang 2 palad. Ang kanyang mga kamay ay matatag, puno ng init na tila nagpapakalma sa bawat nerve ng babae. Huminga ka ng malalim, Clarice. Tingnan mo ako. Sabayan mo ang paghinga ko. Hindi kita pababayaan. Dito lang ako. Sa gitna ng kadiliman, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang golden moment ang nabuo sa pagitan ng panganib at kamatayan. Ang paraan ng pagtitig ni Alonzo ay hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang lalaking handang itaya ang sariling buhay para sa babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahang idinampi ni Alonzo ang kanyang noo sa noo ni Clarice, isang kilos ng pagsuko at pangako. Ang bawat hininga nila ay naghahalo, isang ritmong tila bumubuo ng isang bagong mundo sa loob ng maliit na silid na iyon. Huwag kang bibitiw, Clarice, bulong ni Alonzo. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa. Kailangan nating makita ang katapusan ng laban na ito. Magkasama nating lalakarin ang Dumaguete. Pangako yan. Naramdaman ni Clarice ang unti-unting paghupa ng sakit sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng lalaking ito. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay muling nabasag nang marinig nila ang tunog ng pintong sinusubukan buksan mula sa labas. May tao ba rito? Isang malat na boses ang nagtanong. Ang tunog ng door handle na kinakalampag ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Clarice. Napapikit si Clarice at mariing kumapit kay Alonzo. Ang takot ay muling bumalik, mas matindi kaysa kanina. Kung mahuhuli sila ngayon, ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang mga ebidensyang nakalap, ang pang-asang mabuhay, ay maglalaho na parang bula. Lord, please, wag muna ngayon. Dasal ni Clarice sa kanyang isipan. Sa labas, narinig nila ang pag-alis ng mga hakbang, ngunit kasunod nito ay ang boses ni Miguel na nanggagaling sa malayo. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nahahanap ang doktor na yon. Alam kong nandito lang sila. Napagtanto ni Clarice na hindi na lang ito tungkol sa kanyang paghihigante. Isinasakripisyo ni Alonzo ang kanyang karera, ang kanyang pangalan, at ang kanyang kaligtasan para sa kanya. Ang pag-ibig na ito ay tila isang bawal na bunga sa gitna ng digmaan. Masarap ngunit puno ng pang-anib. Pagkalipas ng ilang oras na tila naging isang kawalang hanggan, dahan-dahang binuksan ni Alonzo ang pinto nang masiguradong wala ng tao sa paligid. Mabilis silang lumabas at tumungo sa parking lot sa likod ng gusali. Bago sila makasakay sa sasakyan, tumigil si Clarice at tumingin sa malayo, sa direksyon kung saan narinig ang boses ni Miguel. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng takot, ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ko nahahayaang takutin mo pa ako, Miguel. Bulong niya sa hangin. Kung gusto mo ng sayaw sa bingit ng kamatayan, bibigyan kita ng huling kabanata. Sumakay sila sa sasakyan at mabilis na lumayo. Ngunit sa huling sulyap ni Clarice sa rearview mirror, nakita niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Sapat ba ang tapang ni Alonzo at Clarice para makatakas sa mga kamay ni Miguel na tila may galamay sa bawat sulok ng lungsod? At paano makakaapekto ang muling pagsumpong ng sakit ni Clarice sa plano nilang pagpapakita sa kasal ng taon? Ang gabi ay tila wala pang katapusan at ang bawat kalsadang kanilang tinatahak
ay puno ng mga aninong nagbabanta ng kamatayan. Ang gabing ito ay tila isang mahabang buntong hininga bago ang isang malakas na sigaw. Sa loob ng isang eksklusibong club sa Cebu, ang boses ng tawanan at ang kalansing ng mga mamahaling baso ng kristal ay umaaligid sa bawat sulok. Ito ang bisperas ng kasal ng taon. Si Miguel ay nakatayo sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan at kayabangan. Sa kanyang tabi, si Vanessa ay tila isang manikin na pinalalamutian ng mga diamante. Bawat niiti niya ay tila isang nakaplano at malamig na kalkulasyon. Tingnan niyo ang aking magiging manugang, pagmamalaki ni Doña Marciana sa kanyang mga kumaring mayayaman. Hindi tulad ng dati na galing sa kung saang sulok ng Leyte, si Vanessa ay may dugong asul at may kumpanyang susuporta sa aming imperyo. Sa wakas, mawawala na ang mansa ng kahirapan sa aming pamilya. Tumawa si Miguel at ininom ang kanyang whiskey sa isang lagok. Ang nakaraan ay dapat ng ibaon, ma. Bukas, magsisimula ang bagong panahon ng mga Valdez. Wala nang pabigat, wala nang sakit ng ulo. Ngunit sa likod ng kanyang mga tawa, may isang maliit na bahagi ng kanyang isipan ang hindi mapakali. Ang aninong nakita niya sa ospital ay patuloy na bumabalot sa kanyang panaginip. Patay na siya. Bulong niya sa sarili. Imposibleng mabuhay ang isang pusong kinuha ko na ang lahat ng pag-asa. Samantala, malayo sa ingay ng pagdiriwang, sa isang maliit at tahimik na bahay sa gilid ng dalampasigan, ang atmosfera ay pulo ng kapayapaan at seryosong paghahanda. Nakatayo si Clarice sa harap ng isang lumang salamin. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang pisingi ay meron ng bahagyang kulay rosas. Ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot, kundi pulo ng apoy ng katarungan. Dahan-dahang lumapit si Alonso sa kanya. May dala siyang isang maliit na kahon na kulay asul. Para sa iyo, sabi ni Alonso. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong awit na nagpapagaan sa mabigat na pakiramdam ni Clarice. Binuksan ni Clarice ang kahon. Sa loob niyon ay isang simpleng kwintas na may pendant na hugis puso gawa sa pilak. Alonso, hindi mo naman kailangang gawin ito. Simbolo yan ng iyong lakas. Tugon ni Alonso habang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Clarice. Ang init ng kanyang mga daliri na dahan-dahang dumadampi sa balat ng babae ay nagdulot ng isang matamis na kilig na tila nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. Bukas, hindi ka haharap doon bilang biktima. Haharap ka bilang isang reynang babawi sa kanyang trono. Lumabas silang dalawa sa beranda. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang ritmong nabibigay ng kalmante sa kanilang mga kaluluwa. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa dagat na nagbibigay ng isang mahiwagang anyo sa paligid. Sigurado ka na ba rito, Clarice? Tanong ni Alonso habang hinahawakan ang kamay ng babae. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit, isang golden moment na puno ng hindi masabing pangako. Kailangan ko itong gawin, Alonso. Sagot ni Clarice habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng doktor. Hindi lang para sa pera, kundi para sa bawat gabing umiyak ako habang iniisip kung anong kasalanan ang nagawa ko para tratuhin nila ako ng ganoon. Gusto kong malaman nila na ang pusong sinira nila ay muling tumitibok para sa hustisya. Pagkatapos nito, bulong ni Alonso habang dahan-dahang inihaharap si Clarice sa kanya. Ayoko nang makita kang umiyak. Sa Dumaguete, ang tanging maririnig mo lang ay ang tawanan ng mga bata at ang tunog ng dagat. Gusto kong doon tayo magsimula muli. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahang inilapit ni Alonso ang kanyang muka sa muka ni Clarice. Ang kanilang mga hininga ay nagtagpo at sa isang sandali ng ganap na pagpapasya, isang banayad at romantiko na halik ang pinagsaluhan nila. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi ng paggalang, pag-asa, at isang malalim na pag-ibig
na handang maghintay. Pagbalik nila sa loob, tinapos ni Clarice ang huling hakbang ng kanyang plano. Gamit ang kanyang laptop, itinakda niya ang send command sa isang encrypted email na magpapadala ng lahat ng ebidensya sa Anti-Money Laundering Council at sa lahat ng malalaking pahayagan sa Cebu sa eksaktong 10:00 ng umaga, ang oras ng pagpapalitan ng mga panata ni na Miguel at Vanessa. Ang timer ay nakatakda na, sabi ni Clarice kay Attorney Jovencio na kapapasok lang sa silid. Kung gayon, ang kailangan na lang nating gawin ay ang dumalo sa kasal. Sagot ng abogado nang may mapait na ngiti. Sumikat ang araw sa Cebu nang may kakaibang ningning. Ang Basilica del Santo Niño ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas. Ang mga kotse ng mga pinakamayayamang tao sa bansa ay isa-isang dumarating. Si Miguel, suot ang kanyang barong Tagalog na gawa sa pinakamahal na tela, ay nakatayo sa harap ng altar, kampanteng naghihintay. Ang bawat bati sa kanya ay tila isang pagkumpirma ng kanyang tagumpay. Ngunit sa labas ng simbahan, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Clarice, suot ang isang simpleng puting bestido na tila isang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang manipis na belo, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalatab sa determinasyon. Handa ka na ba? Tanong ni Alonzo na nasa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Clarice at tumingin sa malalaking pintong kahoy ng simbahan. Handa na akong tapusin ang kasinungalingang ito. Sa pagbukas ng pinto, ang lahat ng mata ay lilingon, ngunit hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang nasa hukay na ay narito na para dalhin ang kanilang hatol. Ang Basilica del Santo Niño ay tila naging isang puting paraiso sa dami ng mga sariwang rosas na nagmumula pa sa ibang bansa. Ang halimuyak ng mga ito ay humahalo sa amoy ng insenso na nagbibigay ng isang mapagkunwaring kabanalan sa loob ng katedral. Ang bawat upuan ay puno ng mga kilalang tao sa lipunan ng Cebu, mga negosyante, politiko, at mga socialite na sabik na makasaksi sa pagsasama ng dalawang makapangyarihang pangalan sa industriya. Sa gitna ng dambana, nakatayo si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapagmataas na kagalakan. Sa bawat sandali, sinusulyapan niya ang kanyang mamahaling relo. 10:00 na ng umaga. Ang lahat ay perpekto ayon sa kanyang plano. Sa kabilang dulo ng aisle, nagsimulang tumunog ang maringal na musika mula sa organo. Isang himig na tila nagpapahayag ng tagumpay. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pintong kahoy. Pumasok si Vanessa. Ang kanyang gown ay may mahabang buntot na tila isang ilog ng mga kristal na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagmamayabang. Ang kanyang ulo ay nakataas habang hawak ang isang bouquet ng mga orchid. Para sa kanya, ang araw na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa koronasyon ng kanyang kapangyarihan. Nang makarating si Vanessa sa harap ng altar, hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng lihim na pagkakaunawaan ng dalawang taong nagtayo ng kanilang palasyo sa ibabaw ng mga nasirang buhay. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Binibigkas ang mga sinaunang salita tungkol sa katapatan at habambuhay na pagsasama. Dumating ang sandali ng pagpapalitan ng mga panata. Miguel Aragon Valdez, tinatanggap mo ba si Vanessa Llorca bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa itakda ng kamatayan? Tanong ng pare. Ngumiti ng bahagya si Miguel. Handa nang bigkasin ang salitang magbubuklod sa kanyang bagong imperyo. Opo, padre. Tinatanggap. Tutol ako sa kasalang ito. Ang boses na iyon ay hindi malakas, ngunit ang bawat pantig ay may dalang bigat na tila isang malakas na pagyanig sa pundasyon ng simbahan. Ang katahimikan ay biglang lumaganap, isang katahimikang nakakabingi at puno ng tensyon. Ang bawat bisita ay dahan-dahang lumingon sa likuran. Doon, sa gitna ng naglalakihang pinto,
Nakatayo ang isang babae. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay nagmumula sa kanyang likuran na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang mapanghamong anino. Dahan-dahang itinaas ni Clarice ang kanyang kamay upang alisin ang manipis na belo sa kanyang muka. Ang mga bulong ay tila mga tuyong dahon na hinahangin sa loob ng katedral. Ang mga mukha ng mga bisita ay napalitan ng gulat at hindi paniniwala. Si Clarice ba yan? Hindi ba't sabi nila ay pumanaw na siya? Nagsimulang maglakad si Clarice patungo sa altar. Ang tunog ng kanyang mga takong sa klementong sahig ay tila isang ritmong nagbibigay ng hatol sa bawat hakbang. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit, malinis at kagalang-galang. Malayo sa magarbo, ngunit maduming katauhan ni na Miguel at Vanessa. Sa kanyang tabi ay si Attorney Jovencio na may dalang isang itim na folder at si Dr. Alonso na nananatiling matatag sa kanyang likuran bilang kanyang sandigan. Nang makita ni Miguel ang mukha ni Clarice, ang kanyang baso ng pagtitiwala ay biglang nagkadurog-durog. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga rosas sa paligid. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay kampante, ay nagsimulang manginig ng hindi niya mapigilan. Clarice? Bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Akala mo ba ay madali mo akong mabubura sa mundong ito, Miguel? Sabi ni Clarice habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng lalaki. Ang bawat salita niya ay puno ng dignidad. Akala mo ba ay sapat na ang itapon ako sa gitna ng unos para mawala ang bawat krimen na ginawa niyo ni Vanessa? Security! Paalisin ang baliw na babaeng ito! Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit. Ang kanyang mukha na kanina ay maganda, ay naging isang maskara ng pot. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga guard, itinaas ni Attorney Jovencio ang kanyang kamay. Huwag kayong mangahas na lumapit. Kasama namin ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation at ang Anti-Money Laundering Council. Sa mga sandaling ito, ang bawat telepono sa silid na ito ay nakatanggap na ng balita tungkol sa tunay na nangyari sa likod ng Valdez Logistics. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa mga upuan. Ang mga bisita ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na lihim na nakapasok ay nagsimulang kislap-kislap sa bawat sulok, tila mga kidlat na tumatama sa mga nagkasala. Si Doña Marciana ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay puno ng takot at hiya. Ang kanyang pangarap na isang marangyang pagdiriwang ay naging isang pampublikong paglilitis. Tumayo si Clarice sa harap ni na Miguel at Vanessa. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala. Ang kanyang kalmado at matalinong aura ang lalong nagpapaliit sa dalawa. Bukas na ang mga pinto ng katotohanan, Miguel. Bulong ni Clarice. Sapat na para marinig ng mga nasa unang hanay. Ang kasal na ito ay hindi magaganap dahil bago ka pa makapagsuot ng singsing sa kanya, ang mga bakal narehas muna ang sasalubong sa iyo. Sa gitna ng altar, kung saan dapat ay pag-ibig ang naghahari, ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan. Ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa labas ng simbahan, isang tunog na tila nagbabadya ng katapusan ng isang masamang panaginip. Ano ang gagawin ni Miguel sa harap ng napakaraming saksi? At paano tatanggapin ni Clarice ang huling pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang sariling buhay? Ang katedral na puno ng puting rosas ay naging saksi sa isang kabanata na hinding-hindi malilimutan ng buong Cebu. Ang araw na ang isang pusong muling nabuhay ay nagdala ng hustisya sa harap ng dambana ng Diyos. Ang mukha ni Miguel ay tila isang maskara ng katatakutan na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng mga ilaw ng katedral. Ang bawat bulong ng mga tao sa paligid ay tila mga hurnit ng bubuyog na lalong nagpapalito sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang segundo,
Sinubukan niyang ibalik ang kanyang mapagkunwaring autoridad. Clarice, anong kalokohan ito? Pilit na tawa ni Miguel, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kaba. Kayo, mga bisita, huwag kayong maniwala sa kanya. Alam niyo namang may sakit siya sa isip. Ang akala ko ay patay na siya, pero tila bumalik siya para lang sirain ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Security! Ilabas niyo ang babaeng ito! She's mentally unstable! Humarap si Clarice sa mga tao. Ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ako ang nawawala sa katinuan, Miguel. Ikaw ang nawawala sa yaman. At ikaw ang nawawala sa katotohanan. Itinaas ni attorney. Jovencio ang isang itim na folder at isang maliit na USB drive. Ang lahat ng ebidensya ng iyong mga ilegal na transaksyon, ang paggamit ng pondo ng kumpanya para sa pansariling luho, at ang palsipikasyon ng mga dokumento upang nakawin ang yaman ng pamilya Montivero ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Sa mismong sandaling ito, ang bawat bank account na nasa ilalim ng pangalan mo at ni Vanessa Yorca ay pormal nang ipina-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Ang hawak niyang bouquet ng orchids ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang mga talulot nito ay nayurak sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos. What? Freeze? No! Miguel, sabihin mo sa akin na hindi totoo ito. Ang pera natin, ang investment ko sa kumpanya mo. Vanessa, huwag kang makinig sa kanila. Sigaw ni Miguel habang sinusubukang hawakan ang braso ng kanyang mapapangasawa. Ngunit marahas siyang itinulak ni Vanessa. Ang pag-ibig na ipinangako nito kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanirang galit. You loser! Sabi mo sa akin ay kontrolado mo ang lahat. Sabi mo ay wala ng problema. Pinatulan kita dahil akala ko ay ikaw ang mag-aangat sa akin. Pero isa ka lang palang kriminal na walang natirang pera. Nagsimulang magkagulo sa loob ng simbahan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa bawat sulok ng dambana. Ang kahihiyan ni Doña Marciana ay hindi na maikakaila. Napaupo siya sa unang upuan. Ang kanyang mamahaling paineta ay tumagilid, habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding hiya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ang babaeng itinuring niyang hampas lupa ang siyang naging instrumento ng kanilang tuluyang pagbagsak. Clarice, parang awa mo na. Pag-usapan natin ito. Bulong ni Miguel habang lumalapit. Sinusubukang gamitin ang huling alas ng kanyang pagiging manipulator. Mahal kita, Clarice. Nagkamali lang ako, pero pamilya tayo. Tumingin si Clarice sa kanya nang may halong pagkasuklam at awa. Pamilya? Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng perang pambuhay sa sariling asawa. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng tao sa gitna ng ulan para lang mamatay. Hindi mo ako mahal, Miguel. Ang tanging mahal mo ay ang iyong sarili. Sa gitna ng tensyon, pumasok ang mga tauhan ng NBI at ang lokal na pulisya ng Cebu. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang sa klementong sahig ay tila isang hatol na hindi na mababago. Lumapit ang isang opisyal kay Miguel at inilabas ang isang dokumento. Miguel Aragon Valdez, mayroon kaming warrant of arrest para sa mga kasong plunder, falsification of public documents, at attempted murder. Mayroon kang karapatang manahimik. Ang bawat salitang sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Ang malamig na tunog ng bawat pagbuka ng kong suwalo ay umalingaw sa buong katedral nang bupol ito sa mga kamay ni Miguel. Ang lalaking kanina ay tila hari ng Cebu ay dahan-dahang inilabas ng simbahan, nakayuko at hindi makatingin sa mga taong kanina lang ay hinahangaan siya. Si Vanessa naman ay pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mahabang belo habang sinusubukang tumakas. Ngunit agad din siyang hinarang ng mga awtoridad para sa questioning bilang tongfam.
Nabalik ang katahimikan sa loob ng simbahan, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng bigat. Si Clarice ay nanatiling nakatayo sa harap ng altar, ngunit ang bawat emosyong pinagdaanan niya, ang sakit, ang galit, ang pagod, ay biglang bumagsak sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maging madilim. "Clarice!" Ang boses ni Alonso ang huling narinig niya. Bago pa man tumama ang kanyang katawan sa malamig na sahig, sinalo siya ng mga bisig ni Alonso. Ang init ng yakap ng doktor ay tila isang huling proteksyon sa gitna ng nagaganap na gulo. "Hustisya," bulong ni Clarice bago siya tuluyang nawalan ng malay. Sa labas ng katedral, ang araw ay patuloy na nagdiningning, ngunit ang mundo ng mga Valdez ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat puting rosa sa paligid ay tila nagluluksa para sa isang kasalang hindi natuloy, ngunit nagsilbing pintuan para sa isang bagong buhay na malaya sa kasinungalingan. Ang liwanag na nagmumula sa bintana ng silid sa ospital ay hindi na kasing talim ng dati. Ito ay malambot, tila isang haplos ng bagong umaga na nagdadala ng balita ng kapayapaan. Nang dahan-dahang imulat ni Clarice ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay hindi ang puting kisame, kundi ang mukha ni Alonso na nakasandal sa gilid ng kanyang kama, mahimbing na natutulog habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Naramdaman ni Clarice ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang matinding bigat at tila nanunuot na kuko ng galit ay naglaho na, pinalitan ng isang malalim na katahimikan. Sa kanyang tabi, ang monitor ng puso ay naglalabas ng isang banayad at regular na ritmo. Isang awit ng buhay na hindi na kailangang makipagkarera sa takot. Dahan-dahang gumalaw si Alonso at agad na nagising. Nang makitang dilat na si Clarice, ang kanyang mga mata ay nagningning sa kagalakan. "Clarice, salamat sa Diyos. Pinakaba mo ako ng husto sa simbahan." "Alonso, tapos na ba ang lahat?" Mahinang tanong ni Clarice. "Tapos na, Clarice," sagot ni Alonso habang hinahalikan ang likod ng kanyang kamay. Nasa kamay na ng batas si Miguel. Ang kumpanya ay nasa ilalim na ng receivership. At ayon kay Attorney Jovencio, dahil sa mga ilegal na ginawa ni Miguel, ang korte ay naglabas na ng desisyon na ibalik sa iyo ang lahat ng orihinal na asset mo. Hindi ka na kailangang mag-alala sa pera o sa tirahan mo. Mumiti si Clarice. Ngunit ito ay isang ngiting may halong pait. Ang pera ay babalik, Alonzo. Pero ang mga taon na ninakaw nila, ang tiwala na sinira nila, iyon ang hindi na maibabalik. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, ang dating makapangyarihang si Miguel Aragon Valdez ay nakaupo sa malamig na semento. Wala na ang kanyang mamahaling barong. Wala na ang kanyang gintong relo. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng rehas na sumasara at ang mga boses ng ibang bilanggo na hindi niya kailanman inakalang makakasama. Ang bawat pade ng selda ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang ginawa niya kay Clarice. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang ikulong ay ang mukha ni Clarice. Hindi puno ng galit, kundi puno ng awa. At iyon ang mas masakit na parusa para sa kanya. Si Doña Marciana naman ay nawalan na rin ng lahat. Ang mansyon na itinuring niyang kaharian ay kinuha ng bangko. Nakita siyang naglalakad sa kalsada, bitbit ang isang maliit na maleta, habang ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya, ay ngayon ay pinagtatawanan na lamang siya sa malayo. Si Vanessa ay kasalukuyan ding nahaharap sa mahabang paglilitis. Ang kanyang kagandahan ay naging isang maduming alaala sa gitna ng eskandalo. Makalipas ang ilang araw, bago lumabas ng ospital si Clarice, kinausap niya si Attorney Jovencio. "Ati, gawin mo ang lahat ng kailangan. Ibigay ang kalahati ng aking mababawing yaman sa isang pundasyon para sa mga may sakit sa puso na walang pambayad sa operasyon.
Ayaw kong ang pera na nagmula sa sakit ay manatili sa akin ng walang kabuluhan. Naiintindihan ko, Clarice. Sagot ng abogado ng may paghanga. Isang napakabuting paraan yan para linisin ang nakaraan. Nang dumating ang araw ng kanyang paglabas, sinangdo siya ni Alonzo. Bit-bit ang isang maliit na bag, tumayo si Clarice sa labas ng ospital at hininga ang sariwang hangin ng Cebu sa huling pagkakataon. Handa ka na bang umalis? Tanong ni Alonzo. Handa na ako, Alonzo. Ayaw ko nang lumingon pa. Sagot ni Clarice. Gusto kong magsimula sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin bilang biktima ni Miguel. Isang lugar kung saan ang bawat tibok ng puso ko ay akin lamang. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang iniwan ang maingay na lungsod ng Cebu. Habang binabagtas nila ang daan, patungo sa daungan, tiningnan ni Clarice ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang Clarice na nanginginig sa takot sa ilalim ng ulan. Ang babaeng iyon ay matagal nang pumanaw. Ang nasa harap niya ngayon ay isang bagong tao. Isang babaeng may malalim na sugat, ngunit may mas matatag na kaluluwa. Pumasok sila sa barko patungo sa Dumaguete. Habang ang barko ay dahan-dahang lumalayo sa Pampang, ang mga gusali ng Cebu ay unti-unting lumiliit hanggang sa maging bahagi na lamang ito ng abot tanaw. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Alonzo habang nakatayo sila sa deck, pinapanood ang mga alon na hinahati ng barko. Iniisip ko kung gaano kasarap huminga ng walang takot. Sagot ni Clarice habang nakasandal sa balikat ni Alonzo. Salamat, Alonzo. Salamat sa hindi pagbitiw sa akin. Hinding-hindi ako bibitiw, Clarice. Kahit ano unos pa ang dumating. Bulong ni Alonzo. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang hinaharap ay nananatiling isang misteryo, ngunit para kay Clarice, ang mahalaga ay ang bawat hininga na may kasamang kalayaan. Ang kanyang paglalakbay mula sa biyak na puso patungo sa pagkabuo ay malapit nang magkaroon ng huling kabanata. 2 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling marinig ng lungsod ng Cebu ang pangalan ni Clarice Montivero na nakadikit sa isang malaking eskandalo. Ngayon, sa tahimik at mapayapang dalampasigan ng Dumaguete, ang tinaguriang lungsod ng mga magagalang na tao, isang bagong kwento ang isinusulat ng bawat alon na humahalik sa Pampang. Ang dapit hapon ay nagbibigay ng kulay ginto at rosa sa kalangitan, isang tanawing tila ipininta ng isang mapagpatawad na tadhana. Sa loob ng isang maliit ngunit magandang gusali na nakaharap sa dagat, ang puso ni Clarice Foundation ay abala sa pagbibigay ng libreng konsultasyon at tulong para sa mga batang may sakit sa puso. Ang mga tawanan ng mga bata na dati ay walang pag-asa ay tila isang banal na musika na pumupuno sa bawat sulok ng silid. Nakatayo si Clarice sa beranda, pinagmamasdan ang mga bata. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng bakas ng pagod o pait. Ang kanyang balat ay may malusog na kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang operasyon na nagligtas sa kanyang buhay ay naging matagumpay, ngunit ang tunay na nagpagaling sa kanya ay ang desisyong pakawalan ang bawat galit na dati ay gumagapos sa kanya. Napatawad na ba niya si Miguel? Hindi sa para ang kinalimutan niya ang bawat saksak ng kataksilan, kundi sa para ang hindi na nito hinahayaan na diktahan ang kanyang kasalukuyan. Ang balitang si Miguel ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan. Kinalimutan na ng mundong dati ay umuyukod sa kanya, ay hindi na nagbibigay sa kanya ng anumang sakit o saya. Para kay Clarice, ang pinakamalaking tagumpay ay ang katotohanang siya ay payapa na. Naramdaman niya ang isang pamilya na init sa kanyang likuan. Isang pares ng matitigas na braso ang dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang, at isang pamilyar na bango ng sandalwood at antiseptic ang sumalubong sa kanya. Isinandal ni Clarice ang kanyang ulo sa dibdib ni Dr. Alonzo Ferrer. Ang lalalim na naman na iniisip mo, bulong ni Alonzo,
Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na tila isang himig na hindi nakakasawang pakinggan. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Alonzo. Sagot ni Clarice habang hinahawakan ang mga kamay ng asawa na nakayakap sa kanya. Dati, ang tanging naririnig ko ay ang takot sa bawat tibok ng puso ko. Ngayon, naririnig ko na ang bukas. Dahan-dahang iniharap ni Alonzo si Clarice sa kanya. Inayos niya ang isang hibla ng buhok na hinahangin sa mukha ng babae. Ang paraan ng kanyang pagtitig ay tila binabasa ang bawat pahina ng kaluluwa ni Clarice, puno ng respeto at pagsamba. Ang puso mo, Clarice, sabi ni Alonzo habang itinatapat ang kanyang palad sa kaliwang bahagi ng dibdib ng asawa. Hindi na ito may sakit. Ang tibok na nararamdaman ko ngayon ay ang tibok ng isang pusong handa ng magmahal ng walang hanggan. At ako ang pinakamapalad na lalaki dahil ako ang pinili mong makinig sa ritmong yan sa ilalim ng dahan-dahang paglubog ng araw. Sa gitna ng katahimikan ng Dumaguete, pinagsaluhan nila ang isang matamis at matagal na halik. Isang halik na nagbubuklod sa lahat ng kanilang pinagdaanan at nagbubukas sa isang hinaharap na puno ng pag-asa. Ang kwento ni Clarice ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng luhang iyong ibinuhos, kundi sa kung paano mo piniling punasan ang mga luhang iyon at tumayo muli. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa kulungan ng pot. Ang bawat puso ay may karapatang mawasak, ngunit ang bawat puso rin ay may kakayahang muling mabuo, mas matatag, at mas marunong magmahal. Sa dulo ng bawat unos, may isang Dumaguete na naghihintay, isang lugar ng kapayapaan kung saan ang tanging maririnig mo ay ang tibok ng iyong pusong malaya. Nabalot ng bilim ang paligid, ngunit sa puso ni Clarice, ang liwanag ay hinding-hindi na muling maglalaho.